Kasalukuyang nasa ibang bansa ang dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico na iniimbestigahan sa umunoy malawakang anomalya sa flood control projects ng gobyerno. Sa isang palace briefing nitong Martes, sinabi ni DILG Secretary John Vic Rimulya na may indikasyon na si Ko ay nasa Portugal at maaring may hawak na Portuguese passport, bagamat patuloy pa itong biniberipika ng mga otoridad. We suspect na nasa Portugal siya. Information namin ay meron siyang Portuguese passport out of an immigration clause na nilagay nila. Ang information namin ito ay 10 years old pero i-verify pa namin. Kaugnay nito, sinabi ni Rimulya na nagbigay ng formal na utos si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magsagawa ng hakbang upang maiproseso ang extradition treaty sa Portugal. Pero nagbigay ng instructions sa President na formally mag-apply na kami ng extradition treaty sa kanila. Sa isang media interview, sinabi ni Rimulya na ang naging utos ng Pangulo ay pag-aralan lamang ang posibilidad ng pag-apply ng extradition kay Ko. Pero nakikita nilang halos imposible sa ngayon ang extradition laban kay Ko dahil sa kawalan ng extradition treaty sa pagitan ng Pilipinas at Portugal kung saan hinihinalang naroroon ang dating mambabatas. Dagdag ng kalihim, bagamat isang extradition sa mga legal na opsyon, ito ay itinuturing na huling opsyon ng pamahalaan dahil sa matagal at masalimuot na proseso. Ayon naman kay Presidential Communications Office Secretary Dave Gomez, ang proseso ng extradition ay maaaring umabot ng ilang taon, kaya hindi ito ang pangunahing opsyon ng administrasyon. Kabilang sa mga alternatibong opsyon ng pagdaan sa mga international organization gaya ng Interpol, United Nations at iba pang ahensyang makatutulong sa proseso. Si Ko ay kabilang sa mga iniugnay sa mga alegasyon ng bilyon-bilyong pisong irregularidad sa flood control projects, kabilang ang umunoy budget insertions sa pambansang pondo. Matatanda ang isiniwalat din ni Ko ang iba pang mga umano'y sangkot sa mga anomalya kung saan kabilang sa mga pinangalanan niya si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at si dating House Speaker Martin Romualdez. Dahil sa mga anomalya sa flood control projects, inihayag ng DILG na nakararanas ang bansa ng crisis of confidence sa pagitan ng mamamayan at pamahalaan. Narinig yun naman ang pahayag ni Secretary Claire na ang ating Pangulo ay nagbigay ng bagong prioridad para sa local government. Higil to sa sigaw ng tao para maibalik ang tiwala ng mga mamamayan para sa ating mga pamahalaan. There is a crisis of confidence now between the people and the government. That was caused by the revelations of the flood control scandal. Binigyang diin pa ni Rimulya na kailangang tugunan ang isyong ito para maibalik ang tiwala ng publiko at panagutin ang mga sangkot sa katiwalian. Ngayon na nakita natin kung ano ang depekto ng ating budget, ang depekto ng ating gobyerno, ginagawa lahat ng ating Pangulo para pumarehas ang laban. Tama niya ang mali sa DPWH,